nagkakaroon siya ng traction, no? Okay. Pero ang dami kasing issues kaya nadadivert yung attention ng mga tao eh. Ang dami nangyari. Meron kang Alice Goo, meron kang ex-human rights lawyer, no? Meron kang Kibuloy, meron kang Digong, etc. Maraming issues eh. So medyo natatabunan yan. Pero yan ay isang napakahalagang issue. Dahil usapin yan ng konstitusyon, usapin niya ng batas, usapin niya ng kalusugan. Pera ng taong bayan. Wala na nga yung pondo sa kalusugan, eh kukunin mo pa, tapos hindi malinaw sa mo ilalagay. Diba? Eh marami namang unspent na pera ng gobyerno. Bakit yan pa ang gagalawin mo? Laban sa kanyang mandate, laban sa batas na pag-create sa kanya. No? So, pwede yung potential na magkaroon ng traction, lalo na going into the midterms. No? Dahil mga 40 billion na yata yung nailipat doon sa target na 90 billion. Under your nose eh. Tapos gusto mong taasan yung premium. No? Tapos yung serbisyo sa PhilHealth kulang. Diba? Et cetera, et cetera. So, pwede yung maging pwede yung sumabog. Pwede yan sumabog. No? So, tapos, yan ay bahagi lamang ng mas malaking issue ng mga unprogrammed funds na tinatawag natin. Ito yung mga 800 billion na pwedeng gamitin kung saan-saan. No? Ito yung hinahabol ng mga politiko na pwede nilang gamitin going into the election. No? So, yan ay magiging vulnerability ng Marcos government. Kaya, kung ako sila, titigil ko na yan. Kung ako sila, no?